namin, Panginoon, sa kanya pong steros, Panginoon, sa kanya pong paglisan sa lugar na ito. At kasi dadapo sa iyong lugar, Panginoon, ay kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil hanggang sa huli ay sinimahan mo namin. Kaya po ngayong gabi, sa po pag-aaral ng banal na salita, sa pagbasa ng banal na salita, mga Panginoon, ay unawa mo po sa amin ang iyong pong kalakilaan, ang iyong pagkano sa buhay ng bawat isa. Sa iyo po namin yung pinagkakatuan ng lahat ng bagay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Kita yung ginagawa. Diba? I-live mo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa sandali ng iyong kaluputan at pamilya ay narito kami nagkakatipon-tipon upang ipahayag ang pag-asang dulot ng aming pagkaibigan. Sa binyag ng ating kapatid na si Rosalinda ay nabahagi na ng pagkamatay ni Kristo. Ngayon naman, sa kanyang kamatayan, ay natamo ang buhay na walang hanggan. Tandaan natin ang sinabi ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay, at ang buhay ang sumasampalataya sa akin. Kahit namatay, ay muling mabubuhay. Balang araw, tayong lahat ay muling magsasama-sama sa piling ng ating Ama sa langit. Maaring ang naganap sa ating kapatid na si Rosalinda ay sasapitin din natin. Kung matapos na ang ating tungkulin at tayo'y tinawag ng ating Amang nasa langit, kaya't bilang paghahanda ay tumahimik tayo ng ilang sandali, at kung mayroon man tayong mga pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa, ay ihingi natin ito ng pagsawa.
O maway Ama, Diyos na walang hanggan, tignan mo ang aming panalangin para sa iyong anak na si Rosalita, na binigyan ng buhay. Pagkaloob siya ng wala, kaligayahan at kapayapaan. Loobin mo siya makaraan ng malulhati sa pinto ng kamatayan, upang magtamahan ang buhay na walang hanggan sa piling ng iyong mga banal at ng aming Ama sa Samahan. Ipagkagalaw siya sa lahat ng masama at sa araw ng magtagumpay. Gantimpalaan siya ng kasama ng lahat ng iyong mga banal. Patawarin mo ang kanyang mga kasalanan at pagkukulang. Bigyan mo siya ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Amen. Pakinggan po natin ang mga pagbasa sa mga salita ng Diyos. Pagbasa sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ganito ang sinulat ni Moises tungkol sa pagpapawalang sala. Ayon sa kautusan, mabubuhay ang sumusunod sa kautusan. Ngunit ganito naman ang sinabi sa pagpapawalang sala dahil sa pananalig. Huwag mong sabihin sa iyong sarili, sino ang aakyat sa langit? Huwag mo rin sabihin, sino ang manaog sa kalaliman? Ngunit ito ang sinabi niya. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at sa iyong puso. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at manalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy mapapawalang sala. At sa nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi, at sa gayoy maliligtas. Sinabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sagutan sa Salmo, alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ang Panginoon ay aking pastor, di ako mangangailangan ng anuman. Inilalagay ako sa mga sariwang pastulan na aking pahinga. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Pinagiginhawa ang aking kaluluwa. Pinapatubayan ako sa mga tumpak na landas, alang-alang sa kanyang pangalan. Paglakad man ako sa madilim na libis, wala akong katatakutang masama sapagkat sumasa akin ka. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Ang iyong pamalo at tungkot ay siyang nagpapasigla sa akin. Pinakakain mo ako sa harap ng aking mga kalaban. Pinapahiran ang aking ulo ng lamis, umaapaw ang aking kopa. Alalahanin mo, Panginoon, pagdating sa iyong kaharian. Pawang kabutihan lamang at kagandahang loob ang taglay ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Maninirahan ako sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Alalahanin mo ako, Panginoon, pagdating mo sa iyong kaharian. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagpapuri sa iyo, Panginoon. Nang makita ni Jesus ang nakapal na tao, umahon siya sa bunso. Pagtaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at nagsalita siya upang turuan ng ganito.
Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aalinin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ay itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagkawiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, ng pawang kasinungalingan. Magdiwa kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit, ang mabuting salita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Ay po tayo ng bilang sandali at pagnilayan ng mga salita ng Diyos. Kami ay sumasampalataya kay Jesucristo na siya lang ang aming pag-asa. Sumasampalataya ba kayo na ang kamatayan ay hindi wakas, kundi ang simula ng ating buhay, kapiling ng Panginoong magpakailanman? Oo, kami ay sumasampalataya kay Jesucristo na siya lang ang aming pag-asa. Bilang mga Kristiyano, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa, maging sa mga sandali ng tulad nito. Totoong dapat tayo lumuha, ngunit luhang may isla at tibig ng pag-asa. Sapagkat kami ay sumasampalataya kay Jesucristo na siya lang ang aming pag-asa.
Ang Panginoon ay nabuhay na ng magmuli mula sa kamatayan. Siya ay namatay na tulad ng ating ibang kapatid. Subalit ang kanyang buhay ay puspos ng kabutihan at kabanalan na hindi kayang sirain ng kamatayan. Siya ay patuloy na nabubuhay magpakailanman. Kami ay sinasampalataya sa Jesucristo ay nabubuhay pa rin. Ang sino man sa atin ay nabubuhay sa pamamaraan ginawa ni Jesus sa kabutihan at pagmamalasakit para sa ating kapwa ay hindi mamamatay magpakailanman at makatatagpo ng buhay na walang hanggan sa piling niya. Kami ay sumasampalataya sa Jesucristo ay makapagbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Kung si Jesucristo ay makapagbibigay buhay, tayo ay makinig sa kanyang sasabihin. Kung ang inyong pag-asa sa akin ay hanggang sa buhay na ito lamang at hindi ka na sumasampalataya pa sa anumang buhay pagkatapos nito, ikaw ay dapat kaawaan niya. Ikaw ay isang taong walang pag-asa at ang kamatayan ay siyang tunay na kawasan ng lahat. Tayo lahat, Diyos na aming Ama, gawin mo kung gaano kahirap para sa amin na magkaroon ng pag-asa sa mga ganitong sandali ng pagdadalamhati. Subalit pinagkaloob mo kami ng tiwala sa gitna ng kadiliman. At ito ay sumasampalataya na ang aming minamahal na Diyos sa kanila ay hindi nawala sa aming piling, kundi siya ay napalagay sa iyong pamangalaga. Sa pagkalingan ng Diyos, mahal na Ama, kami ay nananalangin sa iyo, O Ama, na siya ay kailanganin ngayon, na ito ay hindi namin nalalawa. Tingin ka ng Panginoong Jesus. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, ang sino mang sumusunod sa akin ay hindi kailanman mamamatay. Kung ang ating minamahal ay nakapagpakita ng pag-ibig at pagmamalasakit sa kanyang pamilya at mga kaibigan, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, ay hindi kailanman mamamatay. Diyos sa aming Ama, kami ay nananalangin sa iyo, ipagkaloob mo ang buhay ng hanggan sa aming minamahal na si Rosalinda. Pagdating namin na siya ay tao na may pagkukulang at hindi lahat ng kanyang mga sinabi at ginawa ay tama at kalugod-dugod sa iyo. Ngunit ikaw ay isang mapagdawat at mapagmahal at umaasa kami sa iyong pangako. Ang buhay na walang hanggan para sa nagmamahal sa iyo at sa kanilang kapwa. Pili ka ni Jesus. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ipahayag natin ngayon ang ating pakikisa sa Panginoong Jesucristo at ang ating pagtanggap sa Kanya bilang ating daan, katotohanan at ang buhay sa pamamagitan ng sama-samang panalangin ng dasal na itinuro niya sa atin. Sa
amang makapangyarihan ang kanyang anak na si Kristong ating Panginoon. Buong pananalig natin hingin sa kanya na iligtas ang kanyang bayan, lahat ng mga buhay at patay. Sa binyag ng ating kapatid na si Rosalinda ay tumanggap ng pangako ng buhay na walang hanggan. Panginoon, isama mo siya sa piling ng iyong mga banal magpakailanman. Ama sa langit, pakinggan mo kami. Dinadalangin namin ang lahat ng mga yumao na umaasang muling mabubuhay. Panginoon, tanggapin mo sila sa iyong kaharian. Ama sa langit, pakinggan mo kami. Dinadalangin namin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Rosalinda. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas ng loob at matibay na pananampalataya. Ama sa langit, pakinggan mo kami. Pinagdarasal namin ang lahat ng narito na sumasampalataya sa Panginoon. Pag-isahin mo kami sa pananampalataya at pag-ibig. Ama sa langit, pakinggan mo kami. At bilang tanda ng ating pagmamahal, mag-alay tayo ngayon ng taimtim na panalangin para sa kaluluwa ng ating kapatid, kaibigan, na si Rosalinda. Tubig, sig. Ng kalibagong buhay. Ipakita ang iyong awa sa mag-anak na ito sa kanilang kalunggayan. Ikaw sana ang tagapagligtas namin
na magdudulot sa amin ng lakas ng loob, sa kalungkutan at pangungulila. Ipadama mo na ito pa sa piling nila upang halugin sila. Ang kamatayan ay inubig ng anak mo sa Iyong Kristong Panginoon namin, nang siya'y namatay dahil sa amin, at ibinalik sa amin ang buhay sa kanyang muling pagkabuhay. Ipagkaloob mo matanggap kami sa kanyang kaharian, at pagkatapos ng buhay na ito, ay mapapiling muli ang aming mga kapatid na lumaw. Lutuon ang ipakawi ang lahat ng hirap at hapis, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa iyong mga kamay, O Ama, maawain, inihabiling namin aming minamahal na si Rosalinda. Taglay ang pananalig na siya ay muling bubuhay ni Kristo sa huling araw. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob mo sa Kanya noong nabubuhay pa siya. Tanda ng iyong pagmamahal sa lahat at sa gisag ng aming pakikisa sa lahat ng mga banal. Panginoon, tigin mo ang aming panalangin, tanggapin siya sa paraiso, at tulungan kami mag-aliwan sa isa't isa, ayon sa diwa ng pananampalataya, hanggang sa makarating kami lahat sa langit na bayan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pagkalugod siya, Panginoon ng kapayapaan, at tumanglaw sa kanyang